umaga, nagbabalik po ang special coverage ng Media ng Bayan. Ito po ang Pope Francis sa Pilipinas. Sa punto pong ito, sa mga kababayan natin na kabubukas pa lamang ng telebisyon, ang Santo Papa po ay nakaschedule na magtungo ngayon sa University of Santo Tomas at ang mga sumusunod na mga kalsada po ay sarado para sa event na ito. Ang Espanya Boulevard po, mula sa Mabuhay Rotonda hanggang Moralita Street ay sarado. Ang kahabaan naman po ng Dimasalang hanggang Nagtahan Bridge ay sarado rin. Ang kahabaan ng Dapitan, from Dapitan Sports Complex hanggang Lacson Boulevard ay sarado rin po. Ang P. Margal mula sa Dos Castillas Streets hanggang Lacson Boulevard ay sarado rin. Maging ang kahabaan po ng Pinoval mula sa Dapitan hanggang Espanya ay sarado rin po. Gayun din, may mga 4 na drop-off points naman para sa mga participants dito sa may event na to na mayroong mga dalang sasakyan. Ito po yung Andalusia Corner, Laonlan Street, Espanya Boulevard Corner, Moraita Street, Lacson Boulevard Corner, Dimasalang Street, Espanya Boulevard Corner, Blumentritt Street. Lahat po naman ng entry gates ng UST campus ay magbubukas kanina pa alas 4 ng madaling araw at para sa mga participants ng events at sa may general public dahil bukod sa mga religious leaders at saka sa kanyang youth encounter, ito rin open for public. Ngayon, maging po sa may ang Espanya Boulevard ng Gate 14 along Lacson Boulevard o kaya ang general public po ay maaaring pumasok sa may Gate 1, Gate 2 at 3 sa may kahabaan po ng Espanya Boulevard yan at Gate 14 sa may Lacson Boulevard. Alam mo, yun atin siguro mga tagapanood, some of them might be curious, bakit parati na lang sa UST, sa University of Santo Tomas, bumibisita ang mga Santo Papang dumadalaw dito sa Pilipinas? Kabilang na dyan si Pope John Paul II at si Pope Paul VI. Well, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang UST po kasi, according to Cardinal Tagle, is the only pontifical university dito sa Asia. Ibig sabihin po ng pontifical, ito pong academic institution na ito ay approved by the Holy See at bahagi ng kanilang curriculum ang pagpapalaganap ng gospel ng Diyos. So hindi talaga pwedeng ang isang Santo Papa ay talagang tradisyon na pupunta dyan sa may makasaysayang universidad ng Santo Tomas. Kasi I understand si Pope Francis isa siyang Jesuit, di ba? And dito naman sa Pilipinas, ang Jesuit na university ay Ateneo de Manila University. Ang narinig ko, mayroon daw mga nagtatanong kung maaaring bumisita rin si Pope Francis sa Ateneo bilang isang Jesuit Pope, pero isisingit siguro. Hindi ko alam, malalaman natin kung magkakaroon ng pagbabago sa kanyang schedule, pero sa ngayon wala pong pagbabago sa schedule ni Pope Francis. Okay naman, yung paalala ko lang, nalimutan kong banggitin kanina, partner, yung mga youth participants para dito sa youth encounter ng Santo Papa ay maaring pumasok, yung may mga ID lamang po pwedeng pumasok sa Gate 5 at Gate 6. Ito po yung nasa kahabaan ng Espanya Boulevard sa harapan ng UST. Yung mga vehicles naman na may valid car passes, maaaring pumasok sa may Gate 8 lamang po, sa Seminary Gate. Yung mga wala pong available na parking, So, sa mga kababayan natin na magdadala ng sasakyan, siguro importanteng kahit malayo, maglakad na lang din para hindi na makasagabal pa. Oo. Actually, ganyan talaga ang ginagawa pag mga ganitong events, Audrey. Sa malayo ka nagpa-park and you have to walk ng papunta doon sa mismong venue ng event. But I think this is part of the sacrifice, yung paglalakad, pag-aantay sa Santo Papa. And base naman sa mga interviews na nagawa natin, mahabang pag-aantay ang ginagawa ng mga tao doon sa mga initial activities ni Pope Francis dito sa Pilipinas. Pero kahit daw napakahaba ng pag-aantay, yung iba umabot pa ng 12 hours, kahit saglit lang nila nakita ang ating Santo Papa, ay happy naman daw sila. Okay, again, sa mga kabubukas pa lamang po ng television, mukhang talagang kumpleto ang itinerary ng Santo Papa sa kanyang pagbisita dito sa Pilipinas. Kung maalala natin, nung nakarang araw, pumunta siya sa MOA Arena para naman sa mga ma-encounter niya yung mga poor families. Para mga pamilya, di ba? Tacloban para sa mga biktima naman ng kalamidad. At ngayon naman, encounter with the youth. So, maging ang kabataan ay binibigyan ng halaga ng Santo Papa. Oo,
alam mo, kapansin-pansin na si Pope Francis, malapit talaga sa kanyang puso itong mga kabataan dahil, di ba, sa kanyang mga motorcades, mayroong bahagi na huminto siya para halikan ng isang bata o ang ilang mga bata na inilapit sa kanya. At wala siyang binigo, kahit doon, nung nasa Malacanang siya, yung mga anak ng employees doon, inilapit sa kanya, talagang hinagkan niya, at niyakap niya, at binless niya sila. And even noong pumunta siya doon sa Mall of Asia Arena, kasamang kumanta ni Jamie Rivera, yung mga batang kasamang sumayaw doon, pinalapit niya talaga sa kanya at hinalikan niya. At kahapon nga, nakapag-selfie pa sila sa Ay, Tacloban. Diba? Kahapon, itong nakipag-selfie sa kanya, si Trisha ang pangalan niya. Mayroon siyang sakit, nephrotic syndrome. Pero itong si Pope Francis, ang gusto lang daw niya ay magkaroon ng kuha, nakasama si Pope Francis. Tinanong niya, Pope, can I have a picture with you? Sabi daw ng Santo Papa, selfie, sabi daw ganon. So nakapag-selfie. At talagang iyon ay maikling moment, pero hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Alam mo, ang hinahangaan ko lang din talaga sa Santo Papa, yung kanyang kalusugan, Ay, oo. Dahil yung punong-punong schedule niya at yung biyahe niya, para sa kanyang edad ay medyo mahirap na At yung kondisyon pa na sinalubong sa kanya ng panahon dyan sa may Tacloban kahapon, malakas yung hangin. Siyempre, maginaw dyan, medyo maambon-ambon, maulan, habang nagmimisa siya, umuulan, pero hindi natitinag Siguro ito na rin yung tinatawag natin na unwavering faith, na bahala na kung anong mangyari. Ang kailangan yung purpose ko sa pagbisita ko sa Pilipinas ay magawa ko anuman ang ipresenta sa atin ng panahon o ng pagkakataon. At saka kung mapapansin mo, Audrey, itong energy ni Pope Francis parang hindi bumababa, Simula noong unang araw, noong gabi na dumating siya dito, hanggang kahapon. Ang dami na niyang ginawa, and yet mayroon pa rin siyang energy, nakangiti pa rin siya, at kumakaway sa mga tao. At tingnan mo, doon sa airport in particular, sa Villamor Air Base, maaari naman na dumiretso na lamang siya doon sa papasok ng eroplano. And yet, umikot pa siya para doon sa mga nag-aantay sa kanya, kinamayan niya talaga isa-isa, yung mga taong nag-antay sa kanya at para makita siya. And makikita mo, pati sa motorcade, Audrey, na sabi daw ni Cardinal Tagle sa kanya, it's alright, you can sit down. Pero pag daw nakikita ni Pope Francis na may mga ngumingiti sa kanya, na mga bata kumakaway sa kanya, talaga daw napapatayo siya. Sabi daw ni Pope Francis, alam mo, these people waited for me for hours. Sakripisyo yon. Ano ba naman, maliit na sakripisyo lang na tumayo ako at kamayan sila. Tama naman, di ba? Pero para sa akin, medyo mahirap din yun. Sa dami ng kinamayan niya, sa dami ng pintahan niya, at sa dami ng activities niya maghapon. Bukod dyan, siguro nga, dahil kaya pati yung Swiss driver niya, sinasama niya. Dahil talagang alam niya na nagkakaintindihan na. Nagkakaunawaan na sila ng Santo Papa, na pag gustong, saglit lang, may lalapitan ako. Nagkakaunawaan sila nung kanyang driver, So, ilang beses nating nakita sa mga ilang araw ng Santo Papa dito na medyo humihinto, bumabagal ang sasakyan at inilalapit sa mga tao ang Santo Papa. At kita mo naman, wala namang instruction na ibinibigay ang Santo Papa sa kanya, pero mukhang nagkakaunawaan sila. Kaya maging sa lugar man puntahan ng Santo Papa, sinasama niya talaga itong Swissong driver niya. Makikita natin yung pace ng Santo Papa. Parang kabisado na rin nung Swiss driver kung ano yung gustong pace sa biyahe, yung madahan lang para magkaroon siya ng pagkakataon na makita, makamayan at mabless yung mga taong nag-antay sa kanya. And also, hindi snub yung kanyang Swiss driver kasi mayroong na-interview kahapon na ipinaabot din sa Swiss driver yung kanyang anak para mahalikan ng Santo Papa at pumayag naman. Talagang pinaunlakan itong request ng ating kababayan. Alam mo, tinukoy din ng Santo Papa kahapon na ang dami niya sa ilang araw niya pa lamang dito sa Pilipinas, ang dami niya nang natututunan, especially ang resiliency ng mga Pilipino. Pero alam mo, ang talagang hindi nating malilimutang imahe sa pagbisita ng Santo Papa, yung misa siguro niya sa Tacloban, na naka-raincoat. Naka-raincoat, humahangin. Tapos yung mga kababayan natin doon, naka-raincoat din. Bang ito sa kahit lumipas na yung mahabang panahon, hindi mawawala sa isipan natin yung scene na yun.
And hindi lang yung scene na yun, but yung presence niya, no? Dito sa Pilipinas, talagang bumiyahe siya kahit na umuulan, bumabagyo, walang nakapigil sa kanya na pumunta dito sa Tacloban. Ayaw niyang pumayag na hindi matuloy kahit na, di ba sinasabi na nga ng piloto na medyo ang weather ay hindi ganoong kaganda, pero siya, sabi niya, sige, ituloy pa rin natin. Pero nung sinabi naman ng piloto na we have to get back early sa Manila, around 1 o'clock, kasi kung matatandaan natin, Audrey, yung original schedule ng Santo Papa, paalis ng Tacloban, papuntang Maynila, ay 5 o'clock p.m. pa dapat. Pero, he left early, 1 o'clock p.m. At noong kinausap niya yung mga tao doon sa Palo Cathedral, he was very apologetic. Sinabi niya na talagang he regrets that he has to leave early kasi gusto niya pang makasama yung ating mga kababayan. At alam mo, makikita mo din dun yung humor niya kasi nagkaroon siya ng 2 request. Yung una ay pray for me. At pangalawa, be quiet. At nagtawanan yung mga kababayan natin doon. Okay, bago yan, alamin naman muna natin sa VTR na to, yung buhay ng Santo Papa sa kanyang priesthood at yung pamumuhay niya bilang pare. Mario Bergoglio, more popularly known as Pope Francis, had his own humble beginnings. Started off as a Jesuit priest, Jorge entered the Immaculada Concepcion Seminary in Buenos Aires for 3 years, after which he joined the Society of Jesus in 1958 as a novice. 2 years later, in the 12th of March 1960, Bergoglio finally became a Jesuit after making the religious profession of the initial perpetual vows of poverty, chastity, and obedience of a member of the order. He was ordained priest in 1969 by Archbishop Ramon Jose Castellano. Bergoglio finished his 3 years of theological studies in 1970 at the Colegio of San Jose. That same year, continued his training as a Jesuit tertianship at the Alcalá de Henares, Spain. 3 years later, in 1973, Bergoglio took his 4th and final vow in the Society of Jesus. Shortly after his vows, he was named Provincial Superior of the Society of Jesus in Argentina, where he served until 1979. During his service as a Provincial Superior and shortly after being named as such, he traveled to Jerusalem to conduct a pilgrimage. His stay was, however, cut short due to the Yom Kippur War. As a priest, he was also a man of education, having studied several courses and served as a school official of different institutions. He upheld the teachings and doctrines of the Church. He also kept an open mind and huge heart to those who needed healing and counseling. A man of the masses, a pope with a good heart for everyone, albeit firmness in his actions.